Sa culinary world, mayroong isang baitang ng mga delicacy na umaakit lamang sa mga piling tao. Ang mga pagkain ito, na kadalasang nababalot sa isang belo ng pambihira at artisanal na pagkakayari, ay kumakatawan sa higit pa sa panlasa. Inilarawan nila ang karangyan, pagiging eksklusibo, at sa maraming pagkakataon, isang kwentong kasaysayan. Numero 1, Beluga Caviar. Nagmula sa sinaunang at malinis na tubig ng dagat Caspian, ang Beluga Caviar ay madalas na itinuturing na hiyas ng gourmet world. Ang caviar na ito ay hindi lamang tungkol sa masaganang lasa nito, ngunit tungkol din sa karanasang inaalok nito. Ang bawat maliit na butil ay isang paghantong ng pagiging perpekto ng kalikasan at mga siglo ng mga tradisyon ng pangingisda. Inani mula sa beluga sturgeon, isa sa pinakamatanda at pinakamalaking freshwater fish species, ang caviar na ito ay natatangi dahil sa malaking sukat ng butil nito at isang hanay ng mga kulay mula pilak hanggang itim. Ang isda mismo, na maaaring mabuhay ng hanggang isang siglo at tumitimbang ng kasing dami ng 1 tonelada, ay pambihira, na ginagawang mas mahalaga ang raw nito. Ang tunay na pinagkaiba ng beluga caviar ay ang texture nito. Hindi tulad ng iba pang mga uri ng caviar, ang beluga ay may malambot, halos creamy consistency. Kapag dumampi ito sa panlasa, naghahatid ito ng sabog ng mga lasa na maihahalin tulad sa lasa ng dagat, ngunit may walang katulad na yaman. Ito ay isang symphony ng briny dip, na sinamahan ng nutty undertone, na ginagawa itong paborito sa mga caviar connoisseurs. Higit pa sa panlasa nito, ang sining ng pagtangkilik sa beluga caviar ay ritualistic. Naniniwala ang mga tradisyonalista na dapat itong kainin sa likod ng isang kamay, na nagpapahintulot sa init na palabation ang banayad na lasa nito. Ito ay bihirang ipares sa mga sangkap na maaaring lumampas sa lasa nito. Ang mga simpleng saliw tulad ng blinis, isang touch ng creme fromage, o kahit isang mother of pearl ay itinuring na sapat. Gayunpaman, hindi lamang ang panlasa o ang mga tradisyon ang nagpapahalaga sa beluga caviar. Ang proseso ng pag-aani nito ay labor-intensive. Ang mga sturgeon ay kilala sa kanilang mabagal na pagkahinog. Ang isang babaeng beluga ay hindi nagbubunga ng raw hanggang siya ay humigit kumulang 20 taong gulang. Ang pagkaantala na ito, kasama ang labis na pangingisda, ay humantong sa kakulangan nito, na nagtutulak sa mas mataas na mga presyo. Ang mga pagsisikap ay ginawa para sa napapanatiling pagsasaka, ngunit ang wild-caught variety ay nananatiling gold standard. Ang beluga caviar ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang simbolo ng karangyan, ng pasensya, at ng isang koneksyon sa isang mundo kung saan ang kahusayan sa pagluluto ay nakakatugon sa kasaysayan. Para sa mga makakakuha nito, hindi lang ito tungkol sa indulhensya, ngunit tungkol sa pagranas ng isang piraso ng mayamang gastronomic na pamana sa mundo. 2. White truffle. Madalas na tinutukoy bilang diamond of the kitchen, ang white truffle ay isa sa mga pinakamayaman na regalo ng kalikasan sa culinary realm. Matatagpuan ang karamihan sa rehiyon ng Italy ng Alba at sa kanayunan ng Piedmont. Ang mga truffle na ito ay tumutubo kayo ng oak, hazel, at iba pang mga puno, na nakatago sa ilalim ng lupa. Ginagawa ang kanilang pangangaso bilang isang bagay ng kasanayan at isang dampi ng swerte. Ang dahilan kung bakit ang puting truffle ay isang bagay na kinahuhumalingan ng mga chef at gourmand sa buong mundo ay ang natatanging aroma nito. Earthy, na nakakalasing dahil malalim ang lasa nito. Ang ilang mga shavings lamang ay maaaring magbago ng isang ulam, itinaas ito sa katayuan ng gourmet, ngunit ang kakanyahan nito ay panandalian. Hindi tulad ng ibang mga sangkap, ang aroma ng puting truffle ay lumiliit sa paglipas ng panahon, ginagawa itong mas mahalaga. Ang pambihira ng puting truffle ay iniuugnay din sa kakaibang kondisyon ng paglaki nito at maikling panahon ng ani. Hindi sila maaaring linangin o mailap. Ang pagiging mailap na ito, na sinamahan ng lumalaking pandaigdigang pangangailangan, ay nagtutulak sa kanilang presyo sa tumataas na taas, lalo na sa mga taon ng kakaunting ani. 3. Bird's Nest Soup. Sa matatiyog na limestone cave at cliff ng Southeast Asia, isang kakaibang delicacy ang nabubuo, hindi mula sa lupa, kundi mula sa kasiningan ng swiftlet bird. Ang bird's nest soup, isang ulam na iginagalang sa kulturang Tsino para sa mga benepisyo at lasa nito sa kalusugan, ay ginawa mula sa mga nakakain na pugad ng mga ibong ito.
Ngunit kung bakit ang sopas na ito ay isang luho ay hindi lamang ang lasa nito o kinikilalang mga benepisyo, ngunit ang mapanganib na paglalakbay na ginawa upang makuha ang bawat pugad. Ginagawa ng mga langaw ang kanilang mga pugad gamit ang kanilang laway, na tumitibay kapag nalantad sa hangin. Ang mga pugad na ito, maislan at translucent, ay nakakabit sa mga dingding at bubong ng mga kuweba, na kadalasang matatagpuan sa mga poste, mga lubid, at ang kanilang lubos na determinasyon na kunin ang mga pugad. Ang bawat pugad ay may sensinang nililinis upang maalis ang mga balahibo at iba pang mga kontaminante, isang proseso na maaaring tumagal ng ilang oras sa loob lamang ng isang dakot. Ang may sensinang paggawa na ito, kasama ang mga panganib na kasangkot, ay nag-aambag sa mataas na halaga ng tunay na pugad ng ibon. Idagdag pa rito ang paniniwala sa mga katangian nitong nakapagpapalakas ng kalusugan, mula sa pinahusay na kutis hanggang sa pagpapalakas ng kaligtasan sa sakit. At nagiging malinaw kung bakit ang bird's nest soup ay nagtataglay ng isang kagalang-galang na lugar sa marangyang kainan. Ang bawat kutsara ay hindi lamang isang lasa ng mga Pinong lasa, kundi pati na rin isang paghigop ng mga sinaunang tradisyon at ang katapangan ng mga taong nagsisikap na dalhin ang kayamanang ito mula sa gilid ng bangin hanggang sa mesa. Number 4. Fugu, pufferfish. Ang fugu, karaniwang kilala bilang pufferfish, ay nakatayo bilang isa sa pinakakilalang karanasan sa pagluluto ng Japan. Ang aquatic na nilalang na ito ay nagtataglay ng isang lihim, tetrodetoxin, isang makapangyarihang neurotoxin ng maraming beses na mas nakamamatay kaysa sa cyanide. Ang isang minutong halaga lamang ay maaaring makamete, na ginagawang ang paghahanda at pagkonsumo ng fugu ay isang gawa ng katapangan, pagtitiwala, at pagpapahalaga sa mga tradisyon sa pagluluto. Ang enigma na pumapalibot sa fugu ay hindi lamang nito potensyal na deadline, ito ay ang pagkakatugma ng panganib at pang-akit. Kapag inihanda ng tama, nag-aalok ang fugu ng isang maislan, bahagyang chewy texture, na may malinis at banayad na lasa ng karagatan. Sinasabi pa nga ng ilan na nakakaramdam sila ng pangingilig sa kanilang mga labi pagkatapos kumain, isang paalala ng malapit na sayaw na may panganib na kanilang ginawa. Gayunpaman, ang paghahatid ng fugu ay hindi isang gawain para sa karaniwang chef. Sa Japan, ang mga chef ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay sa loob ng ilang taon, na sinusundan ng isang mahigpit na pagsusuri bago sila makakuha ng lisensya upang ihanda at ihain ang isda na ito. Ang bawat bahagi ng isda, mula sa pag-alis nito mula sa tangke hanggang sa huling pagtatanghal, ay sumusunod sa isang masusing ginawang pamamaraan. Ito ang walang kapantay na kasanayang ito, kasama ang mga likas na panganib, na ginagawang mahal ang pagkain sa fugu. Number 5. Kopi Luwak. Ang paglipat ng mga lansungan sa luntiang rainforest ng Timog Silangang Asya, ang isa ay nakatagpo ng isa pang mamahaling produkto, kahit na may kakaibang kalikasan. Kopi Luwak. Ang paglalakbay ng kape na ito mula sa puno hanggang sa tasa ay minarkahan ng isang hindi pangkaraniwang tagapamagitan, ang civet. Ang mga nocturnal mammal na ito ay may para sa hinog na mga seresa ng kape. Gayunpaman, habang tinutunaw nila ang cherry pulp, ang mga beans ay nananatiling buo, dumadaan sa kanilang sistema at pagkatapos ay nakolekta mula sa kanilang mga dumi. Ang mga butil ay sumasailalim sa natural na proseso ng pagbuburo sa digestive tract ng civet, na nagreresulta sa isang kape na pinuri dahil sa makinis, tsokolate nitong profile at kawalan ng caffeine. Pero hindi lang lasa ang hinahanap-hanap ng Kopi Luwak, ang pambihira pa. Ang tunay na Kopi Luwak ay ginawa sa limitadong dami, ibinigay ang natural na paraan ng paggawa nito. Bagamat nagkaroon ng mga alalahanin at pagpuna tungkol sa etikal na pagtrato sa mga civet sa ilang produksyon ng Kopi Luwak, ang mga tunay na mahilig ay naghahanap ng mga beans mula sa mga ligaw na civet, na tinitiyak ang parehong kalidad at etikal na sourcing. Number 6. Saffron. Sa mga sinag ng araw na mga patlang ng mga bansa tulad ng Iran, Spain at India, isang labor-intensive harvest ang lumalabas sa madaling araw. Ang target ng maislan na operasyong ito ay saffron, ang payat, matingkad na crimson stigmas ng bulaklak na crocus sativus. Itinuring na pinakamahal na pampalasa sa buong mundo ayon sa timbang, ang saffron ay humawak ng mga sibilisasyon sa mabangong kilig nito sa loob ng millennia. Ang bawat saffron thread ay pinili, isang proseso na nangangailangan ng napakalawak na pasensya at pangangalaga. Humigit kumulang 150,000 bulaklak ang nagbubunga lamang ng 1 kilo ng saffron,
isang testamento sa pagiging eksklusibo nito. Higit pa sa papel nito sa mga culinary dish kung saan nagbibigay ito ng ginintoang kulay at kakaibang makalupang lasa. Ipinagmamalaki ng saffron ang isang mayamang tapis area ng makasaysayang, nakapagpapagaling at kultural na kahalagahan. Mula sa mga sinaunang manuskrito na pinaliwanagan ng mga pabango at elixir nito, ang abot ng saffron ay malawak at iba-iba. Sa ngayon, ang pulang gintong ito ay patuloy na isang simbolo ng karangyaan, isang pampalasa na nangangako na iangat ang anumang ulam na pinahahalagahan nito. Number 7. Matsutake mushroom sa pakikipagsapalaran sa mga pine forest ng Japan at iba pang bahagi ng silangang Asya, nakatagpo ng isang fungal treasure na kilala bilang Matsutake mushroom. Ang mga mushroom na ito, na may hindi mapag-aalinlangan ng maanghang na aroma at matibay na pagkakayari, ay naging simbolo ng mga pagdiriwang ng taglaga sa lutuing Hapon, ngunit hindi lamang ang kanilang lasa ang nagpapakilala sa kanila, ito ay ang kanilang kakulangan. Ang mga kabute ng matsutake ay may symbiotic na relasyon sa mga partikular na puno, na ginagawang hindi matagumpay ang mga pagtatangka sa paglilinang. Ang kanilang ligaw na kalikasan, kasama ang mga kadahilanan tulad ng paghina ng puno ng pine at pagtaas ng aktibidad ng insekto, ay humantong sa lumiliit na ani. Tuwing taglagas, hinahanap ng mga foragers ang mga mailap na fungi na ito. Umaasang matagpuan sila na tumutulak sa sahig ng kagubatan, nakatalukbong pa rin ang kanilang mga takip. Kumain ng sariwa at tuyo, ang mga kabute ng matsutake ay kadalasang nakalaan para sa mga espesyal na okasyon, na nagpapalamuti ng mga pagkaing may kakaibang lasa, isang lasa na nakakakuha ng pinakador ng kagubatan kung saan sila umusbong. Number 8. Wagyu beef sa tahimik na pastulan ng Japan kung saan ang tradisyon ay walang putol na pinagsama sa modernidad. Ang mga baka ng Wagyu ay nanginginain ng masayang, na kumakatawan sa pangako ng isang walang kapantay na karanasan sa pagluluto. Ang Wagyu, na isinasalin sa Japanese na baka, ay hindi lamang karne ng baka, ito ay isang delicacy, na ipinagdiriwang para sa pambihirang marbling nito. Ang masalimuot na webang na ito ng taba na pinaghalo-halo ng kalamnan ay ang sikreto sa likod ng natutunaw sa bibig na texture at mayaman, buttery na lasa. Ang pagtatanim ng Wagyu beef ay isang art form, kung saan ang mga baka ay madalas na tumatanggap ng mga masahe, espesyal na dieta, at masusing pangangalaga. Ang dedikasyon na ito ay kitang-kita sa bawat hiwa, kung ito ay ang sikat na Kobe o ang hindi gaanong kilala ngunit parehong Katanji tanging Miyazaki at Matsusaka. Kapag niluto, nilalabas ni Wagyu ang intramuscular fat nito, na lumilikha ng walang cap-ars na profile ng lasa ng umami, na ginagawa itong hinahangad na sangkap sa mga fine dining establishment sa buong mundo. Number 9. Bluefin tuna. Ang paglipat mula sa luntiang pastulan tungo sa malalim na asul, ang mga karagatan ay mayroong sariling mahalagang hiyas, ang bluefin tuna. Isang maringal na nilalang na may kakayahan sa hindi kapani-pani walang bilis, ang payat at makapangyarihang pangangatawan ng bluefin tuna ay isinasalin sa isang sashimi at sushi na karanasan na walang pangalawa. Ang mayaman, ruby red na karne nito, lalo na ang mataba na otoro belly section, ay ipinagdiriwang dahil sa lalim at malasutla nitong texture. Gayunpaman, ang katayuan sa pagluluto na ito ay dumating sa isang presyo. Ang hindi pa nagagawang demand, lalo na mula sa mga luxury sushi market, ay nagresulta sa matinding overfishing. Ang mga conservationist at chef ay parehong nagtaas ng mga alarma tungkol sa lumiliit na populasyon, humihimok para sa napapanatiling mga kasanayan sa pangingisda. Sa ngayon, ang bluefin tuna ay hindi lang representasyon ng zenith ng sushi, ngunit isa ring maanghang na paalala ng baseline na balanse sa pagitan ng culinary desires at ang sustainability ng ating mga karagatan. Ang bawat kagat ay isang sayaw ng lasa at isang tawag sa pagkilos, isang pag-asa na ang mga susunod na henerasyon ay malalasap din ng marine marvel na ito. Number 10. Densok black watermelon sa pinakahilagang isla ng Japan, Hokkaido, sa gitna ng sari-saring ani nito, nakatagpo ang isang prutas na muling nagpapakahulugan sa karangyaan, ang Densok black watermelon. Sa unang sulyap, ang malalim at makintab na itim na balat nito ay lubos na kaibahan sa makulay na berde ng kumbensyonal na pakwan, na nakakakuha ng intriga ng tumitingin. Ngunit ang pang-akit ng Densok ay hindi tumitigil sa hitsura nito. Hiwain ito at ang malutong, ruby red na laman nito ay nangangako ng tamis at makatas na maaaring pantayan ng ilang pakwan.
Taon-taon, limitado lang ang bilang ng mga melon na ito ang nakakarating sa merkado, sa bawat isa ay masusing siniyasat para sa kalidad. Ang mga auction sa Japan ay nakakita ng mga individual na densok watermelon na ibinibenta sa libu-libong dolyar, partikular na ang mga unang ani ng season. Sa isang kultura kung saan ang pagreregalo ng prutas ay isang treasured na tradisyon, ang densok black watermelon ay nagsisilbing testamento sa haba kung saan ang craftsmanship at rarity ay maaaring magpataas ng isang pang-araw-araw na item sa isang simbolo ng prestihiyo.